Yun, panibagong araw, panibagong vlog na naman. Bagong lahat na bati kayo ng mega love shoutout sa lahat ng matangkilik ng aking munting YouTube channel, no? At how many months na hindi natin kinakamusta, no? Yung kamuting kahoy dito sa bandang likuran ko, pero kikita ko palagi araw-araw sa buhay ko mga kapartner mo. Kaya yun, na-share ko sa inyo at nakita natin sobrang taas na siya. Pero may mga party talaga mga partner na nagkaroon ng damage, no? Kaya iikot ko pa kayo kung saan na mayroon tayong kamuting kahoy para makita nyo talaga yung kalagayan ng mga tanim ko dito na almost 7 months na hindi ko nalaga na nasikaso, no? Although nakikita ko siya pero napabayaan. Kaya humingi ako ng tawad sa inyo for not updating, no? ng mga tanim ko na kamuting kahoy, no? Iyan, no? Yun mga partner sa bandang ilalim to no, ng bukid ng kamuting kahoy, at nakita natin talaga na sobrang laki na niya, lagpas taon yan, no? Maganda yung tawag dyan, no? Yung tubo niya, no? Ang iba wala na, nalalagas na. Ayan, no? Lagpas bahay na, no? Yun, tataas na. Kung nakita natin nung last pagtanim natin, no, almost 3 beses siya kataas, no? Ganun kataba ang kamuting kahoy ito sa amin lugar, no? Ito yun ang extra natin, no, si putol, no? Si putol, yan siya, no? Kaya putol siya, isang paa niya putol, no? Ito yung mga manure natin, no, na naka-prepare na para sa organic siya, no? Makita natin yung hibla ng kamuting kahoy na sobrang laki niya, at mabuti na lang, no? At ano siya, no, na magandang tubo niya. At napansin niyo mga partner, no, sa sobrang ulan nung nakaraang siguro mga 2 to 3 months, no? Siguro alam niyo man yun, karoon ng landslide to, no? Kaya yun ang rason na kung bakit talaga na tumagilid ng mga tanimit ng kamuting kahoy. Putol, badaan mo na. Badaan mo na, putol na. Hanggang muna yung mixtra kay na-update ako sa tanimit ng kamuting kahoy. Narangan niya mga, no? Narangan niya ang daanan ko. Yun, nakita natin at gusto tayo daan sa kabila para sobrang sikip na siya. Naglilinis tayo dyan. At yun ang ating update. Doon tayo dadaan sa kabila. Yun mga kapartner, no, sa gawing gilid, no, talaga wala nang natira talaga. Ayan ang cause ng pag-landslide sa daming ulan nung last few months, at makita natin talaga na damage talaga siya, no? Pero ang rubber tree natin mga partner dito pa, no? Yun nakita natin talaga yun, no? Wala na. At lilipat tayo sa bandang ibabaw at dalhin ko kayo doon. Pwede dadaan man tayo taga doon dito sa pinakailalim, pero konting ingat lang. Yun mga partner, no, di tayo nagtawag dyan, chinilas, no, sa kadahilanan, no, na medyo maano ang daan, no, yung parang may langis ang lupa dito sa amin, no. Pero kung buksan mo na mga partner, may laman na po yan, no. Yun may mga laman na yan, no. At kahit bunutin natin yan, makita natin ng hibla, no, ng lang ganito niya, no, may mga laman na po yan. Kaya lang alanganin pa sa tawag yan, yung edad niya na para harvestin, no. Ang kulang pa siya ng mga 1 month siguro, no, o 2 months. Ayun, no, adaanan tayo dito, bito hindi masikip. Ayun ang bandang gilid, yung bandang gilid mga partner, no, na sa bukid. Kaya nagtaka ko yung partner na mayroon dyan sa no, inuuling po yun. Ang mag-aaway dyan na matataas ay pinatumba ko na at kinawang gagawing uling, no, sa kadahilanan na delikado habang malaki siya, mataas siya. Risky yun sa bahay ito sa tabi ng bukid. Ito mga partner, no, dilaw ito po siya to. Malaman mo sa dilaw na kamuting kahoy ang hibla niya, no. Yung kahoy niya medyo dark siya, no? Mga dilaw. Karamihan ng tananim ko mga partner, mga dilaw. Minsan lang ito mga puti, no. Yun, medyo marami rin to.
Yun ha. At yun ang tinira rin ng mga kambing ko. Kambing, yun. At, okay lang yan, pero malaki na siya mga partner. At makita mo siya, no, hanggang iba sa pinakaibabaw ng bundok, hindi siya masyadong mataba, no. Nakita natin yung yun, may patagilid siya, unlike nung sa ilalim siya, medyo mataba talaga siya. Lahat ng nutrients, no, doon sa pana ng bundok ay medyo marami siya, unlike dito mga partner. Although na marami siyang laman, pero hindi siya totally talaga na kasing taba, no, nung nakita natin kanina, at kasing taas, no. Yun ang cause ng landslide mga partner. Kaya nag-iingat ako partner, no, nakapaalang ako, pero okay lang. Tsaka medyo mainit ng panahon ngayon, at hindi na risky, no, napakan mong natin lupa, no. Although may ambon every hapon, pero okay lang yan. Ito yung kulay puti siya na kamuting kahoy, no. Makita mo talaga siyang hibla ng puno niya. Okay. Hindi siya ma-dark, no. Yan, may mga puti po yan. Ang dami na rin puno to sa ibabaw ng bukid, no. At yun ang binomonitor natin, no. Alam nyo nga mga partner, kahit may gilid to, yan may lumabas nga, nayaan ko lang yan. Kaya alam nyo kung bakit. Nagkaroon to ng landslide nung last yung sagsagan ng bagyong ano ba yun, no, pinakamalakas ng bagyo nung nakaraang 2 buwan to, no, o 3 buwan. Yun, kita natin ang advantage, no, ng tanim dito sa bukid, no. Ang tataas at ang marami siya talagang natawag na puno, no. Hindi siya apektado. Ay nakita natin talaga, no, ng time na yon nung nagkaroon ng bagyo, ay medyo mataas na siya mga partner, no. Ilang how many months na siya dun. Kaya yun ang nangyari doon, na talagang may hawak na siya, no, sa lupa. At napansin natin, no, yung mga puno niya medyo malinis-linis na ng konti. Totoo lang mga partner, na napabayaan to, no. Pabayaan siya sa kadahilanan, no. Although na mahilig man ako talaga sa farming, may mga time ko minsan mga partner na kwento ko na sa inyo na nagkaroon ko ng busy sa buhay. may hirap dumaan dito mga partner, no. Kita natin yung daanan, tikit-tikit na yung puno ng kamuting kahoy. So pagtaas na yun, yun talagang blessed talaga yun sa lupa, no, na kung saan doon tayo nagtatanim ng kamuting kahoy. Every year mga partner, nagtatanim tayo dito, at hindi yan mapalso kahit na busy talaga. Alam ko talaga taniman na talaga ng mga kamuting kahoy, at maganda talaga kapag tumahiming ka sa pagtanim. Magaganda talaga yung aanihin natin, no. Sobrang sikip ng daanan mga partner, lahat yung puno na yan ng kamuting kahoy. Ilang buwan na lang to, ma-harvest na to, at maipamigay na sa iba, no. Sayang na mga partner kung di natin ipamigay ito, no. Ito nakita natin yung hibla ng dilaw, no. Kahit bunutin ng partner, may laman na siya, kaya lang di siya totally pa na full ang laman niya, at tama sa edad, no. At tama sa edad yung kamuting kahoy, no. Maganda siya, no. Masikip yung daanan ko, at nakamahawak ko sa kabilang puno, no, para makatawid naman ako sa kabilang lugar din kung mayroon doon kamuting kahoy na katanim. Kaya yun lang muna, no, i-update ko sa inyo mga partner, no. Baka sabihin nyo na hindi pa ako na naiwanan ko ng pagpa-farming ito. Hindi totoo yun. Nandaanan siya palagi, kaya lang hindi ako nakapokus sa pag-monitor, no, dito. Pero nakita ko talaga mga marumi yan mga partner, ay ginagawa ko ng paraan para linisin lang. Mga vlog ko minsan nilinis ko siya para magkaroon siya ng tawag na sustansya ang tanim natin. Sustansya siya, may nutrient nakapasok doon sa mga ugat niya. Hanggang doon yun mga partner, medyo malawak-lawak din siya. Yun nga, na tumbahan siya ng malaki ng kahoy, pero hindi siya masyadong damage, na almost 1/4 lang ang nagkaroon ng problema dyan mga partner.
Kaya yun uli, no, maraming salamat uli, no, sa pagtangkilik ng aking munting YouTube channel. Panood ng video nito, no, sa update natin sa lahat ng mga tanim natin ng kamuting kahoy. At yun, nakita natin yung outcome, no, kung paano nalagaan, kung paano natin talaga na binibigyan ng pansin, no. Kahit na ilang buwan na pabayaan, pero makita natin na talaga na ano talaga sa mga partner, no, may sarili na talaga tubo, no. At hindi siya naabunuhan ng mga synthetic at more to sa organic na form of fertilizer, mga kapartner. Salamat ulit, no, sa lahat. Lumipat ako ng pwesto, no, at maraming salamat ulit na ulit na lang sa lahat ng mga nag-reviews sa mga short video. At yun ang masabi ko sa inyo. God bless you all, goodbye, and I love you. See you for the next vlog.